Noong nakaraang Lunes po ay nagbiyahe ako para magbigay ng tinapa sa mga kaibigan ko. At dahil sobrang traffic ay inabot ako ng almost 10 hours at nandun po ako sa lugar ng Cubao. Kaya hindi na po ako tumuloy sa lugar, sa eksaktong lugar na po dapat kong puntahan. Dahil hindi posible na abutin uli ako ng 1 oras. Kaya hindi ko abutan yung mga kaibigan ko. Ngayon ay nadiretso po ako sa Pateng Cainta Rizal. At doon ay nag-hotel po ako sa Sogo Hotel. Nung binuksan ko ang YouTube ko, ay hindi ko na-expect po ito. Dahil may lumabas po na www.googleleadservices.com na sinasabi, your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from www.googleadservices.com. For example, passwords, messages, or credit cards. Learn more. Net credit_authority _invalid. May lumabas din pong reload advance. So, kaya clinic ko po iyon at ang lumabas, kapag ni-reload ko, ang lumalabas ay fixed connection error message. When you try to visit a website, try these fixes. If your error isn't listed below, learn how to fix page loading errors or downloading errors. Fix most connection errors. If you go to a website and get an error, try this troubleshooting first. Number 1. Check the web address for typos. Number 2. Make sure your internet connection is working normally. Number 3. Contact the website owners. Get help with a specific error message. This web page has a redirect loop or error_to_many_redirects. This site can provide a secure connection at network error, sent an invalid response or error_ssl_fall_beyond_minimum_version. Error_cert_semantic_legacy. Your connection is not private. Net error_cert_authority invalid. Nakalagay din po ay ito, Google network error. Tap to see search results, network error, message example, man, https://www.makeuseof.com. Ito pa po ang nakita ko. 5
5 common network errors and how to fix them. December 3, 2021. Number 1, problem with your DNS. Number 2, VPN connection issues. Number 3, conflict of IP address. Number 4, unplugged. How to fix a network error? What is network error? How do I find network errors? So, pagka akin po ni-screenshot yung mga lumabas na ho yan, ayun, ay biglang lumalabas po sa notifications ko ang App Market. Nakalagay, welcome to App Market. Safe and reliable app downloads to keep your phone secure. Nakakatawa po. Paano? Nakakatawa kasi tuwing meron akong nababasa dahil may nangyayari ng hindi maganda sa cellphone ko at sa akin mismo, ay pinag-aaralan ko basahin lahat ang mga nakalagay doon po sa mismong cellphone, pati licenses binabasa ko. Kapag meron akong question mark, ay ni-screenshot ko. So, tapos bigla na lang pong lalabas ang notifications na App Market, welcome to App Market, safe and reliable app downloads to keep your phone secure. Phone secure. Laging in-note nila yan pag nag-notify sila sa aking cellphone. Paano magiging secure ang aking cellphone? Samantalang ngayon pa lang ay siguradong sa inyo galing to. May napakinggan akong kuliglig. At ngayon, naging napakatinis ngayon dito sa aking eardrums. Hindi pwedeng sa iba yan. Kayo lang ang makakagawa o yung isang special IT na kayang manloko ng tao o mabwisit ng tao. So, kumbaga, binag ako ang gusto. Dahil ang cellphone ko ay mayroong body sensors. Kung saan, nung una po, ito ang naramdaman ko dito, hindi ko maigalaw noon, ay napipilay po. Pero nung tinignan ko yung cellphone ko, ayun, meron akong, yung pagka-diskumpiyado ko, hindi ko na gano'ng matandaan lang, ay inaano ko po siya, ino-off ko po siya. So, ngayon po, ito naman ho ngayon ang problema ko. Hindi ko, pagka yan po ay biglang napunta rito, ito, ang nangyayari po, hirap po ako yan. Itaas na ganyan. Hindi ko diretso hindi tulad nito. Ayan, diretso ko. Ito, gaganyanin ko pa. Pipilipitin ko pa para lamang tumuwin. At ang sakit-sakit. Yung nararamdaman ko ngayon, hindi naman ako pwedeng magpa-check up sa doktor dahil ako lang nakakarinig. Napakaingay po sa aking eardrums. Pagka-ingay-ingay. Na wala akong magawa dahil helpless ako. Dahil hindi naman ako IT. So, hindi naman ako pwedeng magpa-check up sa doktor dahil imposible man itong
ako lang ang nakakarinig. Siyempre, anong sasabihin nila? Minsan nga nagpunta na ako dahil may mga tao dito sa aming lugar na kung ano-ano mga pinalalabas para lamang sirain ako, pati sa aking mga anak, ay kung ano-ano mga sinasabi. So, kaya nagtiis po ako sa nararamdaman ko, sa naririnig ko. Ang iniisip ko na lang, yung ingay na naririnig ko o nararamdaman ko, ay inisip ko na lang na pleasing to the ears or music to my ears, kahit hindi. Matagal na akong napansin ko na ang cellphone ko ay panay ang downloads na habang nagda-downloads ay hindi po nakalagay doon para may ayos yung cellphone ko, para lalong maging maayos ang kalagayan ng cellphone ko. Pero sa na-observean ko habang ginagamit ko po, ay lalong nagkakaroon ng kapalpakan sa aking cellphone. Hindi posible na sa nangyayari sa akin dahil bumabati ko sa kung gusto. Alam kong marami ko nasaktan. Alam kong gumaganti sila sa akin. Pinapatay na ako sa ibang paraan. At nangyari lang ito, magbuhat ng kay Duterte, ang naging presidente. Yung actions niya noon at yung action ng dating presidente noon pa ay halos iisa. Kaya, pag nagsasalita si President Duterte noon, nakukuha ko na kung sino ang posibleng nag-uutos sa kanya ng mga ganito ang dapat gawin. Kaya hindi na ako magtaka kung bakit alam niya na. Hindi ako makapagsalita ng gusto ngayon dahil nung nasa intelligence ako noon, alam kong ayaw nila nang sinasaktan sila. Kaya ang ginagawa ay nananakit sila sa ibang paraan. Kaya nga, idiniklara ko na dahil panay ang salita ko, yung mga nangyayaring di maganda, pero kung open-minded lang ang gobyerno natin, palagay ko successful ang ating gobyerno. Halimbawa, nagpipilit akong maging senador ng ating bansa. Ngayon, kung lahat lang ng nakaupo ay para sa ikabubuti ng taong bayan or mutual ang nasa isip nila, yung kapag ang isang tao ay may tunay na malasakit sa taong bayan o para sa ikabubuti ng taong bayan ng ating bansa, sila ay pabor. At dahil nga sa may isang tao o ilang taong nagalit na kapag may nagsalita ay nagagalit sila, kaya gumaganti sila. Ngayon, ito lamang masasabi ko. Nagtitis ako sa lahat ng mapananakit nyo sa akin. At nakikita ko rin at nararamdaman ko rin kung paano ang galit ninyo sa akin. Ngayon, ito lang, dahil galing ako sa hirap at kaya narating ko ito, na habang ako'y pinagagalit ninyo o gusto nyo akong saktan, ay mas lalo nyo namang pinatitibay ako. Lalo akong tumitibay. Parang tulad nyo rin na taon lamang may pera kayo.
Iyon ang hindi ko ginusto noon. Yung magkaroon ng pera. Dahil baka maging tulad na ako na kapag nagalit, ay gagamitin ko na yan sa ibang paraan. Kaya parehas pa ako. Iyon ang naisip ko. Maging parehas pa sa kalaban ko. O yung itinuturing akong kalaban. Habang sinasaktan niyo ako, ay lalo lang ding humihiyaw sa galit ang aking puso at isipan. Sige, kayang-kaya niyo akong saktan ngayon at yung iba pa. Pero kapag namatay ako, sisiguraduhin kong babalik ako at ibabalik ko sa inyo ang lahat ng pananakit niyo sa akin at sa inyong kapwa. Ako naman ang magpaparusa sa inyo. Alam nyo, kung kayo ay nasasaktan o kung magiging open-minded person lang kayo, na kapag may nagsasalita at sa palagay may tama, bakit di nyo alusin? Pero kapag matakaw sa pera, matakaw sa kapangyarihan, talagang magagalit. Kasi nga, habang gumagawa sila ng kabutihan, ang kanan nila, ang kaliwa naman, ay nagpupulsa. Pero kung ang nasa loob, kung may mabuti kayong puso, ang gagawin nyo kapag may nagsasalita, kaya nga kayo nagkakaroon ng posisyon. Diba? Public servant. Bakit ba tinawag na public servant? Sino ba paglilingkuran nyo? Taong bayan. Diba? Kung nagre-reklamo, ayusin nyo. Diba? Dapat lang, diba? Bakit magagalit kayo? So, binubulgar ko na hinahak ang aking cellphone. At sinasaktan ako ng isang apps dahil habang nagda-download nila sila ay sinisira nila ang cellphone ko. At merong ding isang apps na siyang pwedeng pumilay sa isang tao. Ang question ngayon, alin yung mga nasa upmarket ang pwedeng manakit sa tao? Sino ngayon ang nag-utos para sila magkaroon ng pera? Nakukuha ko na yan. Hindi ko nababanggitin kung sino. Pero nararamdaman ko kayo. Sige lang. Gawin niyo ang gusto niyo. Saktan niyo ako hanggang gusto niyo. Pero ito ang tandaan niyo. Kapag namatay ako, ibabalik ko lahat ang sakit sa inyo. Nagbabago ang mga nasa itaas. O nagbabago rin kung ang mga nakaposisyon ay nagbabago, nagiging matakaw. Hindi ko nila lahat ang mga opisyal sa gobyerno ay nagbabago rin yung nasa itaas. Alam kong ginagamit na ako ng Diyos sa ibang paraan. Kaya nga kung sakalit magkaroon ako ng posisyon, hindi ako pwedeng magnakaw. Ni 5 centimos ay hindi ako pwedeng magnakaw. Dahil ayokong sabihin din ng mga taong binatikos ko na kaya ko sila na panay ang salita ko ng magnanakaw kayo na wala sa ayos ang gawa niyo. Kaya ayokong ibato niyo sa akin na magnanakaw din pala ako. Na ayaw ko rin makasuhan mo ako. Aayusin ko
kung sakaling magkaroon ako ng posisyon. Kapag sila ay may reklamo, basta't alam kong tama, aayusin ko. Ganyan kapag naglilingkod isang public servant. Nandiyan ka para kung anong gusto ng taong bayan, ay sundin mo. Pwera na lang kung wala sa ayos ang mga reklamo. So, sa Google, nais ko lamang itanong sa inyo. Nais ko rin ipaalam sa inyo. May rito sa aming lugar ay may isang bata na mahilig kunan ang kanyang sarili sa cellphone. Pati ang nanay niya ay mahilig kunan siya. Kaya makikita mo ang halos napakaraming shots niya, yung mga kuha niya sa kanyang cellphone. Pero hindi iyon nakakonekta sa Google. Kasi habang nakokonekta sa inyo Google, ano ba ang nangyayari? Tulad ko, hindi ko halos makita yung ibang kuha ko. Tapos na biglang napupuno. Konti pa lang naman yun. Panay ang erase ko nung iba kong na-delete na ng mga hindi ko na kailangan. Tapos yung kailangan ko, nawawala. Ano ba yan, Google? Bakit ganyan? Sa halip na maayos ang mga photoshoots ko, ay pumapangit. Nawawalan pa ng storage ko. Samantalang konti lang naman ang ibang litrato ko. Tapos ay biglang nawawala pa. Bakit ganyan? Bakit kumbaga sa amin control niyo ang halos lahat? So, kung halimbawa man na may namimigay na parang Google sa inyo dahil may nakalagay ng ilang Googles dito sa aking cellphone, dapat alam niyo, dapat maisaayos nyo. At ang network provider naman namin, ang Converge, may nakalagay, hindi ko makabisado na Edge, tapos may 5G. Pagkatapos makikita mo, may 2G. Bakit nagkaroon ng gano'n? Converge. Bakit nagkaroon ng gano'n? So, iyan lamang po ang sasabi ko sa ngayon. At sana, ikaw na isang app na gustong sirain ang aking eardrum dahil sa sounds na nararamdaman ko, naririnig ko. Pinapangako ko sa iyo. Ibabalik ko sa iyo lahat ng sakit na nararamdaman ko. Lahat ng mga nanakit sa akin, ibabalik ko sa inyo. Nang maramdaman nyo kung anong ginagawa nyo sa inyong kapwa. Hindi na kayo, yan ang mga tinatawag ng mga walang kwenta or walang kwentang tao or walang kwentang serbisyo or mga inutil. Inutil at palpak sa mga at puro kalokohan lamang.